Let's pray. Hallelujah. Yes, O God, we come to you again with a grateful heart. And Lord, teach us your ways, O God. We humble ourselves before you that we may receive, O God, the things that you want us to do in our lives. Because, Lord, we acknowledge that apart from you, we are nothing, and we cannot make our lives right before you, O Lord, without your Holy Spirit and without your word, O God. Father, just use me as your instrument, O Lord. Let it be you who will be glorified today. You are the center of the message, O God. This is our prayer. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, so praise the Lord. Naimbag naman kayo amin sa mapagpalang araw po sa ating lahat. At even yung mga nanonood po sa online, mga kapatid, magandang hapon din po sa inyong lahat. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Amen. So ang mensahe po natin sa hapon ito, mga kapatid, alam po natin na sabi ng salita ng Panginoon na one of the signs of the last days ay yung panlalamig ng pananampalataya ng karamihan ng mga Kristiyano o nakakakilala sa Diyos. And that is true. It's happening right now. Alam niyo kung manunood tayo ng mga TV, when we watch channels na about serving the Lord, makikita natin doon that there are many big pastors or big ministers na ngayon ay tumalikod na po sa ating Panginoon. Noon ay napakalalaking mga evangelist. They lead people, many people to Christ. But nowadays, they are saying otherwise na noon ang isinisigaw nila is Jesus is the way, the truth, and the life. Now, ang isinisigaw na nila is not only Jesus. There is another way to eternal life. Yun ang isinisigaw po ng maraming mga ministers ngayon na one time in their life ay napaka-on fire nila. And talaga kasi ito yung sinabi ng Panginoon. We cannot really change that. Even to these days, hindi natin pwedeng burahin yung itinakda ng Panginoon. It was already written in Matthew chapter 24, verse 12 to 13. Talagang nakasulat yan. Hindi natin pwedeng sabihin na bakit na kasi isinulat pa kasi yan. No? Isinulat yan para maging gabay natin that we will be warned, para mawarningan tayo that as we serve the Lord, na habang dumadaan ang panahon, dapat maging matatagpo tayo. Ano ang pwede natin gawin? Kung hindi natin pwedeng burahin yan, kung hindi natin pwedeng kontrahin yung versikulo na yan, ano ang pwede natin gawin? Let us make sure that it will not happen to us. Prophecies ay talagang mangyayari yan. Sabi ng salita ng Diyos, every stroke of a pen written in the Bible, it will surely come to pass. Lahat ay mangyayari. Yung galit ng Panginoon, mangyayari. Yung pagpapala ng Panginoon na nakasulat, mangyayari lahat. Every stroke of a pen in the Bible will surely come to pass, including this. Nasabi niya, dahil sa kasamaan dito sa mundo, ang pagmamahal ng mga tao ay lalamig. Yung pagmamahal ng mga tao sa Panginoon ay lalamig. And you know, ang effect nun, kapag ang isang tao lumamig ang pagmamahal sa Diyos, lumalamig din ang pagmamahal niya sa kanyang kapwa. It goes together. When you are so in love with God, you will also be in love with other people. Kung lumamig na yung pagmamahal mo sa Diyos, makikita mo wala ka ng pakialam sa kapwa mo. Kahit nakikita mo kailangan niya ng tulong, wala lang. Kahit nakikita mo na kailangan niya ng encouragement, wala lang. Nagiging manhid ang mga tao ngayon. Amen? It's because of the increase of wickedness. Pero sabi ko nga, this will surely come to pass and it's happening actually. Pero paano natin maiiwasan? It is for us to make sure that this prophecy will not happen to us. By how? Para iwasan natin. Let us make sure na, yung hindi magpapalamig ng ating pananampalataya ang gagawin natin, kundi yung magpapa-on fire pa sa atin ang ating gagawin. Amen? So ano ba ang opposite ng lamig? Di ba? Init. So, para hindi lumamig ang pagmamahal natin sa Panginoon, dapat painitin natin ang ating pagsisilbi sa Diyos. Amen? That's why our topic for this afternoon is how can we restore our passion to serve God? Kasi we need to acknowledge that even us in the church, kahit tayo, akala natin ang karay, sabi nyo kanina, may 2 years na nanampalataya, praise the Lord, may 4 years, may 10 years. Ako siguro, 1999, ilang years na yun, 20 years,
more than 20 years. Ano? Siguro si Sister Lisa, ano? Sister Lisa. More than 20, wag lang. O si Brother Brendo. Mamo. Tungkol na. Right between the lights. So, magkakaiba yung panahon na tinawag po tayo ng Panginoon. But it doesn't matter. Amen? Kasi sa Bible, wala naman doon na sabi, yung mga 20 years and above, dito ang pilat nyo, priority lane kayo. O yung mga mas mababa, mga 2 years, dito muna kayo. Walang ganun. Actually, ang sabi pa nga ng Bible, sabi niya, sa mga Pharisees at saka sa mga Sadducees. Yung mga Pharisees at saka sa Sadducees, alam nila ang salita ng Panginoon, pero hindi nila siniseryoso. Walang action sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, kayo, naniniwala kayo na papasok kayo sa kaharian ko. But I will tell you, mas mauna pang papasok ang magnanakaw, mga prostitute at mga makasalanan kaysa sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon? Makasalanan na sila, pero nung tumanggap naman sila, buong-buo naman silang nagsilbi sa Diyos. Ikaw nga, matagal kang nakakilala, pero half one-fourth lang ang iniaalay mong paglilingkod. Kaya sabi ng Panginoon, I'm telling you, mas mauunang papasok ang mga makasalanan kaysa sa iyo na nakakilala, pero hindi ka naglingkod ng buo. Yun po ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, bago pa man tayo manlamig sa ating Panginoon, kailangan na natin painitin ang ating pagsisilbi sa Diyos. Amen! Una-una, para mas ma-appreciate natin yung step para ma-restore natin ang ating pagsisilbi. Passion means our desire to serve the Lord. I-compare natin, paano ba yung paglilingkod mo nung una mong nakilala si Lord? Every time na magpupuri ka, umiiyak ka. Every time na nai-exhort ang pamangailangan ng trabaho ng Panginoon, kahit walang-wala ka, sige, go pa rin. Kahit na pagbili mo yan ng pagkain mo o ano, sige, imulog natin doon. Ganun yung passion. Tapos nung dumaan na yung mga tao, bakit kaya parang nasasayangan na ako? Na masakit na yung lalamunan ng nag-e-exhort, hindi pa rin ako convicted. Yung pag-testify, for example, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Nung una, sige, hindi pa tapos nag-exhort yung MC ng testimony. Nandun ka na kasi excited kang magbahagi ng testimony mo. Pero nung dumaan na ng panahon, ang sakit na ng lalamunan ng MC, wala ka pa rin tumatayo. Kaya ibig sabihin, there is a difference na bumaba po tayo sa ating pananampalataya at nanlalamig talaga tayo. Pero salamat sa Panginoon dahil talagang ginigising tayo ng Panginoon. The delay of God's coming is salvation to those who are perishing. Alam niyo, ang una kong napakinggan na mensahe nung nampalataya ako sa Panginoon year 1999, kagagraduate ko lang ng college, sabi ng pastor, darating na ang Panginoon, magbago na kayo at tanggapin ninyo siya bilang tagapagligtas para kayo ay makarating sa kanyang kaharian. So darating na ang Panginoon. Anong taon na? 1999, first na. Kaya dahil sa yun ang nagpakinggan ko, ayun, ibinigay ko na ang buhay ko sa Panginoon kasi darating na nga si Lord. Pero anong taon na? 48 na ako, 23 ako noon. Ngayon, 48 na, wala pa rin si Lord. Pero ito pala, sabi niya, that the delay of God's coming is salvation to those who are perishing. Hinihintay ng Panginoon ang pagbabalik loob ng mga tao para sa ganun ay mas marami po ang mailigtas. Amen? Kaya huwag natin sabihin na, takasumo ka Lord, naligtas na ako, sige na, darating ka na. Paano naman si tatay mo? Si mama mo, si kapatid mo, si adik mo, yung mga kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo. Hinihintay ng Panginoon sila. Amen? Kaya yan po. Paano ba para ma-appreciate natin ang step na yan, na pagbabalik loob natin o pagbabalik natin yung mainit na paglilingkod natin sa Panginoon? Unang-una kailangan natin maintindihan. Bakit ba nagbabackslide ang tao? At ano ba yung parang sign na isang tao ay papunta na doon sa pagbabackslide? Backsliding means bumababa yung paglilingkod mo sa Panginoon, inuunti-unti mong tinatalikuran ang Panginoon na hindi natin namamalayan. Yan po, this is a process, hindi po ito biglaan. This is a process, Minsan, ang isang senyales is, nung on fire, nasa front palagi, hindi na kailangan i-usher ng usher para dito kayo sa harapan. Noon, nagkukusa siya doon sa harapan, nakaagad. Pero nung pabackslide na siya, second row na siya next time.
tapos nag-third row na, tapos last row na, tapos outside the door na, tapos nowhere to be found na. Ayan. Unti-unti po ang pagbabackslide. Salamat naman at ganito yung proseso ng backsliding. Para habang wala pa tayo dun sa pinakalikod o wala pa tayo sa pinaka ground zero, at least makabalik na tayo kaagad sa Panginoon. Unang-una, why do people backslide? Because we treat God as ordinary and common. Ordinary lang ang Panginoon sa atin. Alam niyo, kapag ang isang bagay ay ordinary lang, less valuable, di ba? Less important, hindi mo iingatan. Kunwari, original at saka made in China. Medyo pakalat-kalat lang yung fake, ano? Medyo pakalat-kalat lang siya, walang nag-aalaga o hindi iniingatan. Pero kapag original, ay na, supot-supot na, niya, kaganda pwede po, ano? Kasi nga original, mahal. And sometimes ganun din ang pagtrato natin sa Panginoon. We treat God as ordinary and common na parang body-body. Kung tao sana is body-body lang na parang, ay, mamaya na lang, doon na lang mas mauuna, ito muna gagawin natin. Kumbaga there is no difference, parang wala tayong pag-value sa ating Panginoon. Pero kanta na country song, laging pinapatugtog ni Pastora Dorinda palagi. How do you treat God? Is it G-O-D or D-O-G? G-O-D na God or D-O-G na dog? How do we treat God? Are we treating God as God Almighty? Or we are treating God as a dog? Sometimes yung offering natin parang buto lang na pinagkainan natin, di ba? Tapos nag-i-shoot tayo pa. Parang patapon lang na gano'n. Parang aso lang ba, di ba? Kung magtatapon ka, paano ka magtatapon ng buto sa isang aso, di ba? Gano'n mo lang. Di ba? And sometimes gano'n din, hindi natin namamalayan, natatrato natin si Lord na parang aso lang, na parang beggar. That's why they said, when you give to God, do not give to Him like He is a beggar, na parang isang pulubi lamang. Amen? We give the best to the Lord. Amen? Makikita natin mamaya. Bakit ba kailangan natin pagbingkulan ng buo ang ating Panginoon? It's because later we will see how faithful and how good our God is. So yan, ang una. We treat God ordinary, hindi siya important, hindi siya valuable, hindi siya mahalaga. That's why people backslide because ordinary lang ang tingin nila or common lang ang tingin nila sa Panginoon. Another thing, because of bad company. Okay? People backslide because they belong themselves to the wrong crowd. Okay? But because of bad company, sabi niya sa 1 Corinthians 15, verse 33 to 34, do not be misled. Bad company corrupts good character. Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magagandang ugali. Kaya kahit ikaw ay matino, kahit ikaw ay may takot sa Panginoon, pero ang sinasamahan mo naman ay mga bad company o walang takot sa Panginoon or mga chismosa. Noon, hindi ka chismosa. Pero dahil ang lagi mong sinasamahan ay laging kinikwento ang buhay ng may buhay, ay mamaya galon ka na rin. And it really happens, ano? Kagaya ng, I don't know if napanood niyo yung one time nagkaroon tayo ng film showing and pinanood natin yung alibughang anak. Prodigal son. Na kung saan yung anak ng pastor, matino siya, pinalaki siya sa salita ng Diyos, matino siyang lumaki. Pero unti-unti, kasi meron nag-iinuman, dinadaanan niya sa kanyang papuntang pag-uwi, lagi nang dinadaanan ang mga tao na nag-iinuman. So, unang-una, nung pinatawag siya, pare, halin tayo. Ay, hindi po, sorry. Sabi niya, ayaw niya, nire-resist niya. Pero the next time, nakiupo. Nakiupo siya. Hindi pa naman siya tumagay, hindi pa naman siya uminom o nanigarilyo. Nakiupo lang siya. Pero nung sumunod na naman, ayan, o sige na, uminom ka na ng ganyan. Ayan, medyo, sige, patikim. Sabi lang niya, tikim lang muna. Tapos nung ano na naman, yung sigarilyo na naman, so hindi niya na malaya na hanggang pati siya ay nalulong. Kung ano na yung bisyo ng mga sinasamahan niya, yun na din yung bisyo niya. At ganyan po, salita po ng Panginoon ang nagsasabi, when we belong ourselves to the wrong crowd, ay makakalimutan po natin yung katinuan na itinatak o itinanim po ng Panginoon sa ating puso. Yung takot po ng Panginoon at pagtakot sa Panginoon ay nawawala
Dahil, ang sabi ng salita ng Panginoon, bad company corrupts good character. And ano pa ang sabi niya? Sabi niya doon, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kaibigan mo. Kaya it goes with this saying na, sabihin mo sa akin ang mga kaibigan mo ang sinasamahan mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Yung ugali ng mga sinasamahan mo, yung mga kasama mo, ay ganoon din ang ugali mo. Amen? Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid because kahit na nakakilala tayo sa Panginoon, pero we go to the wrong crowd, ayan. Kaya salamat sa Panginoon dahil dinala tayo ng Panginoon dito. Minsan may mga tao na, ano ba naman yan? Pati ba naman statutory reality? Dati yun. Wala bang pasyal dyan? Ha? Minsan, kasi alam ko kasi ganun din ang feeling ko noon. Ano? Pag nag-work kami, syempre, for 1 week na 4 corners of the house lang ang nakikita namin. Tapos statutory holiday, di mo na. Ano? Mag-church na naman tayo. Ayan. Medyo reklamo ng yung katawang lupa, nagre-reklamo kasi syempre, lahat ng picture mo, loob na lang ng church. Di ba? Yun na lang ang background mo. Gusto mo namang mag-background ng iba sana? Ayan. Pero you know, there is a time for everything. Amen? Sometimes feeling ng iba, nasasakal sila. But it's good. It's good na masakal tayo sa salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ang sasakal sa atin, ay magandang pagsakal yan. Kasi God is putting us into His corner para sa ganun ay talagang maitanim ang totoong pagmamahal and to protect us from the outside world. Ano yung mga tao dito sa mundo talagang, kaya nga bad company corrupts good character. Gusto ng Panginoon na masecure ka, gusto ng Panginoon na i-preserve ka niya. Amen? Pero kung tayo yung kakawala sa kamay ng Panginoon, ay dangerous po yun. Amen? So yan po. We need to, sabi niya, come back to your senses as you ought and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. Sinasabi ng Panginoon na ipamulat sa atin ang katotohanan na dahil sa ka-ignorantihan natin minsan, akala natin tama ang ating sinasamahan. Gusto mo hindi naman sila kalintagan tayo pa yung maminsan, niya. But you see, sabi ng Panginoon, God is protecting us from the outside world in order that hindi po tayo mawala at magkasala sa Kanya. Amen? Dahil my people are destroyed because of lack of knowledge. Yung kaignorantihan natin sa salita ng Panginoon, magdudulot po yan ng kapahamakan. That's why John 8:32, ano ang nakasulat dyan? For you will know the truth and the truth will set you free. Kaya yan, sa pamamagitan ng ating punta dito sa church at pakikinig sa salita ng Diyos ay namumulat po tayo sa katotohanan. Ano pa ang dahilan kung bakit nagbabackslide ang mga tao? When the word of God is compromised. Yes, compromising means, kapag sinasabi natin na compromise, parang nagiging neutral ground. Imbis na sundin natin ang salita ng Panginoon, ay, sige, konti na lang, di bali? Di bali, babawi na lang ako sa Panginoon. O kaya kino-compromise natin, imbis na diretsyo na susundin natin ang salita ng Panginoon, hahatiin natin minsan, kaya merong sinasabi silang Kristiyano sa kang. Kasi minsan yung isang paa, si Lord na ang sinusunod, yung isa naman ang mundo. Kaya nung naglakad, nasa kang na siya kasi dalawang direksyon ng kanyang buhay. Minsan kay Lord, minsan sa mundo. Kaya yan. Pero, wag natin hayaan. Let your yes be yes and your no be no, sabi ng salita ng Panginoon. Wag po natin i-compromise ang ating pananampalataya sa Diyos. Paano yan, Pastora, kung magagalit ang ating pamilya? Lalo na, for example, ang example ng compromising is, naintindihan niya ang water baptism. Nako-convict siya ng Panginoon na, sige, magpabaptize ka. Pero, sa kalahati ng kanyang isip, ay, magagalit ang ating mga magulang kasi we belong to a church at sagrado yun at sabi nila, dito kami ipinanganak na simbahan, dito rin kami mamamatay. Ay mga ganun na, napatakaran ang mga tao, Kaya natatakot siya, but God is dealing with her. Naintindihan niya kung ano ang saysay or ka-importansya ng water baptism. At gusto niya kasi gusto niyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero, yung kalahati ng kanyang isip, baka itakwil ako.
Kaya yan, i-compromise niya na lang, sasabihin ng mama niya, o, nag-church ka ba sa church ng na pinupuntahan natin? Opo, mama, sasabihin niya, pero hindi naman, dito siya pumupunta. So, na-i-compromise po ang salita ng Panginoon. Hindi natin mapanindigan yan po ang ibig sabihin. O kaya minsan, for us na taga-Cordillera, meron yung Kristiyano ka na, nalaman mo ang salita ng Panginoon, pero dahil ikaw ang sinabi mo, i-provide mo ang baboy at magkanyaw tayo. At dahil takot ka sa tatay mo, provide mo ang baboy. Kahit alam mo na kasalanan ang maggumawa ng mga pagan practices. Pero dahil takot ka, nag-provide ka, even if you are not there, kung ikaw ang naging dahilan kung bakit nabili nila yung mga gagamitin nila sa pagpapagano nila, you are part of the practice that they have done. At hindi po nakakalugod yan sa Panginoon. Amen? Ang gagawin natin mga kaibigan, panindigan natin ang salita ng Diyos. Dahil kahit magalit sila, God will mend the broken relationship. Alam nyo, na-experience ko din ang rejection, it's because of that, ano? One time, sabi nung namatay yung mother ko at 40 days na. Sabi ng father ko, mag-40 days na ang nanay ninyo, ikaw ang bumili ng baboy blend. Sabi ko naman, sige, pero magtatawag ako ng pastor, sabi niya, sorry anak haan, sabi niya. Sabi ko rin, sorry daddy, awan di baboy. Nagtampo. Ayan, hindi ako kinausap how many months. Pero, masakit sa bilang anak at bilang isang OFW, masakit na malayo ka na nga, wala ka pang ma-receive na kahit ni Hamilton. Emotionally draining, emotionally masakit yun. Kaya alam ko kung nararamdaman ninyo, So, ganun po. But I serve the Lord kahit na ganun. Sige, pinagpatuloy kong maglingkod sa Panginoon. Kasi, naiintindihan ko din na kahit na ganyan mga bagay na nangyayari, God is in control. Amen? So, after 6 months na walang communication, ayaw nila akong kausapin, ayaw nila makipag-communicate sa akin, bigla na lang ako naka-receive ng kumusta anak. Sabi na ninyo, huwag tayong matakot. Kaya masasabi ko sa inyo, with confidence, na huwag kayong matakot. If people reject you because of your faith in the Lord, because God is able to mend broken relationships. Amen. Kahit na i-reject ka, kahit itakwil ka, hayaan mo lang ang pagdaanan mo, hindi magtatagal, aayusin ng Panginoon. And you will become a blessing to them. Amen? Kaya ngayon, yung father ko, nag-a-attend sa church niya lang 7 to 8. Tapos sa 10 to 12, nag-a-attend sa church natin. Okay lang yun. Kasi, it will be the word of God na mapapakinggan niya ang magbibigay ng pagbabago. Hindi natin pwede ipilit na, hindi huwag kang pumunta dyan. Sumama ka, mag-ginto ka na sa amin. Hindi pwedeng iganon natin ang mga tao kasi iba din ang effect nila noon sa kanila. Kaya we just need to let them hear the word of God kasi you will know the truth. Yung truth na mapapakinggan nila, yun ang magpagpabago sa kanila. Amen? Kaya, sinasabi ko ay huwag natin i-compromise ang salita ng Panginoon. Let us be faithful to the word of God and let God be God in all our situations. Amen? So how can we restore? Paano? So, maaaring nakapag-compromise tayo, kaya bumaba yung ating pagsisilbi sa Panginoon. Pero paano? We thank the Lord for the opportunity na pwede tayong bumangon muli. Kaya masabi niya sa kanyang salita na, awake, arise, wake up, sabi niya, strengthen what remains. Bangunin mo kung anong natitirang pananampalataya meron ka at bumangon ka at ipagpatuloy mo ang paglilingkod mo. So, ano ang gagawin natin? Unang-una, we need to restore our love to the Lord. Restore your love to the Lord. Yes. Unang-una yan, kasi yan ang pinakauna na bilin din ng Panginoon. Nasabi niya na, Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Kailangan mahalin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng buo nating puso, buong kaluluwa at buong isip. Amen? Kasi yan din ang charge niya sa mga taga-Ephesus. Nasabi ng Panginoon sa Revelation 2:4. In Revelation 2:4, sabi niya, I have this against you, yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Ang mga taga-Ephesus, mga mananampalataya sa Panginoon yan, mga Kristiyano yan.
Pero inassess ng Panginoon, inevaluate ng Panginoon ang kanilang pananampalataya at nakita ng Panginoon na sabi niya, maganda pag-correct si Lord kasi i-point out niya muna yung positive. Kasi kung babasahin yung verses prior to that, sinabi niya, maganda naman ang pagsisilbi ninyo. Okay naman kayo. Okay kayo. Pero, I hold this against you. Kaya ganun din ang, kung ano ang ginagawa ni Jesus, ganun din ang gagawin natin. Even in correction, tularan natin siya. This is a strong correction, a strong warning to the Church of Ephesus. And sometimes, ganun din ang gagawin natin. Even to people na inaalagaan natin or dinidisciple natin. You point out the positive first. Alam mo, magaling ka dito. Magaling ang ginawa ko. Napintas dito yung naramit mo Mayat dito, mayat dito. Yung madamat ibaga. Di ba mas maganda yung ganun? Kesa yung, may katoy. Sika, kitang dinaramit mo, mali. Awan uray siya, agritan literik na niya. But then, just like what Jesus did, nung in-evaluate niya yung mga pagsisilbi ng different churches, the 7 churches, unang-una pinoint out niya ang positive. Sinabi niya muna na, ay, maganda ang ginawa mo, sister, maganda. Yan, ipagpatuloy mo ito. Pero mayroon lang akong isang sasabihin sa'yo. Medyo mali ito. Yeah? O kaya kung yung ministry ang ginagawa niya, napintas din ka, sister, pa nag-lead mo. Dumadaman lang ito ibaga. Mali na ito yung kastam ito yung kastoy. Yan po ang pamamaraan ng ating Panginoon. So sabi ng Panginoon sa church na ito, I hold this against you. You have forsaken your first love. Kung itutuloy natin sa verse 5, ano ang sabi niya dyan? Remember the height from which you have fallen. Tandaan mo. Lagi pong, no kasano dyan distance, di pa nag-serve yung edikan kapta. And we will see the difference, piman na talaga. Noon is, Sunday ngayon. No, for example, Sunday ngayon. Monday pa lang bukas, ano mo ito mo, prepare mo na ang isusuot mo for the next Sunday. Ganon ka-excited ang mga tao kapag on fire sila. Advance silang mag-isip. Ngayon, ang nangyayari is 5 minutes before the service, sige, halungkat na kung ano ang idadamit. Ang ending, ako na kuso-kuso, ako na na-plunge. Diba? So, even in these things na parang ang simple lang, pero makikita mo yung difference noon at ngayon. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. Balikan mo yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon. But if you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. What's that lampstand? His presence, His power, His anointing, His authority na ibinigay niya sa atin. Amen? So yan po mga kapatid, kapag hindi tayo magbabalik sa ating Panginoon, ay walang say ang ating pagkikristyano. Maaaring sabihin natin na every Monday naman ang pastora na nag-a-attend. Yes, our attendance to the church doesn't guarantee our truthful service to the Lord. Amen? It does not guarantee na tayo po ay makakarating sa kaharian ng Panginoon. It's because our obedience po ang hinahanap ng Diyos. Kaya sabi niya sa Matthew 7:21, sabi niya doon na, not everyone who says to me, Lord, Lord, hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, ay makakarating sa kaharian ng Diyos, kundi yung mga gumagawa lamang ng kalooban ng Panginoon. Amen? So, our attendance is good. Kasi sabi din naman ng Panginoon na kailangan pakinggan natin ang salita ng Panginoon. But our attendance alone will not guarantee our salvation. Kung attendance lang ang hinahabol natin, hindi po. It is good, yung nag-a-attend tayo, we come to fellowship with one another, pero our obedience, yun po ang hinahanap ng ating Panginoon. Amen? Kaya yan, maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Ano ba? Ano ba ang benefit? Okay, medyo makaba-haba ito, pero tingnan natin, meron pong benefit ng pagmamahal. Kung ibibigay po natin, babalik po tayo sa ating first love. Ano ang sabi niya from Deuteronomy chapter 11, starting from 13. Butagtakan tayo dito talagpintas di ka rin ni Apo Diyos. Amen? Sabi niya, so if you faithfully obey the commands I am giving you today, to love the Lord your God and serve Him with all your heart and with all your soul. So you see, sabi niya, if kung susundin nyo lang ang bilin ko na ito,
faithfully in your life, na mahalin ang Panginoon, gawin siyang priority, gawin siyang una sa inyong mga buhay, sa inyong mga puso, at sa inyong mga kaluluwa. Ano ang gagawin ng Panginoon? Next verse please. Then I will send rain on your land in its season, both autumn and spring rain, so that you may gather in your grain, new wine, and oil. Ano ang gagawin ng Panginoon? Unang-una, I will send rain on your land. What does this mean? Blessings. Darating ang pagpapala. Rain symbolizes blessings. Kagaya din dito sa mundo, yung mga lugar na walang ulan, kawawa, walang tumutubong tanim, walang vegetation. And kapag walang vegetation, walang pagkain ang mga tao. Just like the people in Africa, do you know that pero tubig ang kailangan nila doon dahil tigam yung kanilang lupa. Kaya every time na kahit na mayroong tubig na lalabas out of the ground at ang dumi-dumi, sasalukin nila yan at yun ang magiging drinking water nila. Ganyan po ang buhay ng mga tao na walang tubig. Amen? Kaya rain brings blessings. And it's the same in the spiritual. When God sends rain, He is sending blessings, He is sending deliverance, He is sending favor on your land. Amen? What is our land here in Hong Kong? Your employment. Huwag natin ipagmalaki na, di ba, I'm skilled, matalino ako, magaling ako, kaya hindi ako ito-terminate ng aking amo. Hindi rin. It's good na hindi ka pagsilosan. Alam mo, kapag magaling ka, pagsisilosan ka. Kung maganda ka, pagsisilosan ka. Kaya, it is by God's grace na nasusustain yung ating employment. Amen? Another thing, sabi niya sa verse 15, what will God do again? I will provide grass in the fields of your cattle, and you will eat and be satisfied. You see the extent ng pagpapala ng Diyos. He will not only bless you, but even your cattle, pati yung ari-arian mo, pati yung pundar mo, pati lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon ay i-bless ni Lord, hindi lang yung sarili mo. So yan po yung sakop ng paglilingkod natin sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin kaya. Alam niyo yung pamilya natin, kung ang dami-dami extended family, ay hindi natin ma-provide lahat ang pangangailangan ng mga pamilya natin, lalo na kung nagpapaaral ka ng ilang mga kapatid mo o may sinusuportahan ka na mga kamag-anak natin sa Pilipinas, hindi natin kaya. But the key there is be faithful to God. Kasi when you become faithful to God, yung favor ng Panginoon, hindi lang ikaw ang pagpapalain niya, pero lahat ng nasasakupan mo. That is how good our God is. But the key there is for us to be faithful in loving God. Amen? Ano pa? Next verse, please. Be careful or you will be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them. Yes. Habang pinagpapala tayo ng Panginoon, do not forget the Lord. Habang lumalaki ang pagpapala ng Diyos sa'yo, huwag natin kalimutan ang Panginoon. Sabi niya, huwag kang magpaloko o huwag kang magpalinlang na ikaw ay sasamba sa ibang Diyos. Look at the spelling of God's small g. Small g, these are idols. Idols, hindi lamang po yung mga ribulto na nakikita natin na sinasamba ng ibang tao. Hindi lamang po yung mga kung ano-ano mga kinitikitan, mga gawa ng kamay ng tao. Hindi lamang po yun ang mga gods or Diyos-Diyosan. Alam niyo ba, pwedeng maging Diyos ang pera? Ang pera pwedeng maging Diyos. An idol is anything or anyone that takes the place of God in our heart. Amen? Kaya kahit hindi ribulto, pero mahilig ka naman sa artista, amin pati wallpaper mo kot ni, lining mo. Tapos kada Korean stars, yun ang umaagaw. Paano natin malalaman kung nagagawa natin Diyos ang isang bagay o isang tao? Yun ang lang ang iniisip mo, yun ang lang ang focus mo. So kung mas marami siyang oras kaysa sa Panginoon, that thing or that man or that person becomes your God. Amen? Kaya sabi niya, mag-ingat kayo na hindi kayo mag-bow down to any other God. Bakit? Ano ba ang mangyayari? Next verse please, tingnan natin. Then the Lord's anger will burn against you because God hates idolatry. Sabi ng Panginoon, I am a jealous God. Ako yung nagkaya nga nagalit
si Moses sa mga Israelites nung inilabas niya sila from Egypt kasi ang Panginoon ang naglabas sa kanila, ang sa kapangyarihan ng Panginoon na nailabas yung mga Israelites from Egypt, from the land of captivity. At alam niyo ang ginawa ng Panginoon nung na-corner sila doon sa dagat? Wala, hindi sila makalangoy lahat. Kaya sabi ng Panginoon kayo, tapos doon sa likuran nila, may mga humahabol na mga Egyptians kasi gusto ulit na sakupin ni Pharaoh yung mga Israelites. Kaya ano ang ginawa sinabi ni Moses sa Diyos, sabi niya, Lord, na-corner kami. May mga Egyptians na humahabol sa amin. So ano ang sabi ng Panginoon kay Moses? You strike the water with your staff. At ginawa naman ni Moses, he strike the water at nagbisngay. Sabi nila, bye-bye nagbisngay. Yun yung bisngay. Naghiwalay. Nagkaroon ng dry ground. At doon dumaan yung mga Israelites hanggang makalabas sila. At nung nakalabas na sila, God provided a pillar of cloud para hindi sila masyadong masunog sa disyerto. Alam niyo, sa disyerto, walang punong kahoy na mag-provide ng shade. Kaya ang ginawa ng Panginoon, God provided a pillar of cloud to guide them by day. At by night naman, dahil malamok, God provided a pillar of fire at para maging ilaw nila. At the same time, to protect them from the wild animals. Ganyan po minahal ng Panginoon ang mga Israelite. Pero nung natapos na yung kanilang journey, nandun na sila sa wilderness, they are camping out. Tinawag ng Panginoon si Moses, sabi niya, umakyat ka Moses dito sa Mount Sinai dahil meron akong ibibilin sa mga Israelites. So umakyat si Moses, pagbaba ni Moses, meron ng golden calf na sinasamba ang mga Israelites. Gumawa sila ng Diyos nila, isang kalabaw ba o cow? Parang ganun. Gumawa sila ng Diyos-Diyosa nila at yun ang sinasamba nila. Nagalit ang Panginoon. Kasi bakit yun ang sasambahin nila? Ang Panginoon ang nagligtas sa kanila. Tayo nga, di ba? Ikaw ang nagwalis, tapos iba ang in-appreciate. Ang tribal wear out. Di ba? Ikaw yung nagpuyat, tapos nung dumating yung si Pastora o si Bishop, sasabihin na, ang galing-galing naman ni Sister Melita. Si Sister Sherry pala ang gumawa niyo. Pero iba ang na-appreciate. Di ba ang sama-sama ng loob mo? So much more kay Lord. Siya yung nagligtas sa atin, tapos iba ang ating sinamba. Kaya yan po, naggalit ang Panginoon. And it's the same, sabi niya dyan, when people become idolatrous, the Lord's anger will burn against them. And He will shut the heavens so that it will not rain and the ground will yield no produce. Ano ang ibig sabihin nito? There will be no blessing. Isa-shut down ng Panginoon ang pintuan ng langit para wala nang bababang pagpapala sa atin. Amen? And you will soon perish from the good land the Lord your God is giving you. Hindi ka na pagpapalain ng Diyos. Next verse, please. Fix these words of mine in your hearts and minds. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Lagi niyong tatandaan ang paglilingkod sa akin, sabi ng Panginoon. Next verse, please. Teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Next verse. Ituro natin sa mga anak ninyo, may mga anak kayo, turuan nyo silang maglingkod sa Panginoon. Turuan nyo sila ng mga salita ng Diyos. Write them on the doorframes of your houses and on your gates, in your family. Amen? Sa pamilya po natin, mga kapatid, ibahagi natin ang salita ng Diyos. So that your days and the days of your children may be many in the land that the Lord swore to your forefathers, as many as the days that the heavens are above the earth. Next verse. If you carefully observe all these commands I am giving you to follow, to love the Lord your God, to walk in all His ways, and to hold fast to Him, ano ang mangyayari? Paulit-ulit ang bilin ng Panginoon. Then the Lord will drive out all these nations before you, and you will dispossess nations larger and stronger than you. Yung kalaban mo, ang Panginoon ang makikipaglaban. Yung sagabal sa buhay mo ay aalisin ng Panginoon. Alam niyo, meron isang tayong kapatid na bago lang din, pero kapag pumupunta siya sa church, syempre, part of our service to the Lord is giving our tithes and offerings.
At lagi nang napapakinggan na, sige, bigay natin ang ating ikaw sa Panginoon at ang Panginoon, i-bless niya tayo, bubuksan niya ang dumawan ng langit, and God will prevent the pestilence from destroying our crops. Sabi niya, lagi nang napapakinggan. At itong kapatid na ito na bago lang, mayroon siyang kasama sa bahay na mas terror kaysa sa amo niya. Alam niyo kapag may kasama ka kasi sa bahay, lalo na kung matagal, paglabas ni amo, siya ang amo. No? Siya ang nagiging amo at mas stricto pa siya kaysa kay amo. Kaya yun ang problema ng kapatid na ito. Nag-i-struggle siya kasi siya lahat ang gumagawa ng trabaho sa bahay. Yung kasama niya, pakuya-kuya lang. Pero pagdating ni amo, yan, bibilisan niya kukunin yung vacuum. Siya ang naabutan ni amo na nagva-vacuum. So, the credit goes to her. Na siya na yung masipag. Kaya nag-i-struggle itong isang kapatid. Kaya sabi niya, sige nga, mag-tithes nga ako. Kasi lagi na namang sinasabi na pagpapalain at saka aalisin ng Panginoon ang mga balakid at God will solve whatever problems that we have. So nag-tithes siya. Pag-uwi niya, hinanap niya yung kasama niya. Tinanong niya sa kanyang amo, where is my companion? Oh, we terminate her. Sabi ng amo, hindi niya naman ipinanalangin na terminate ni amo yung kasama niya. But if that is God's way to clean up the hurdles in your life, wala tayong magagawa. Pero ang point doon, when she gave her tithe, doon pumilos ang Panginoon. That's why tithing is very, very powerful. Kinaiinisan man ng marami, pero the fact remains that tithing is powerful. That is our connection to the Lord. Amen? Ayan po. Ano pa ang gagawin natin in order for us to restore our passion to the Lord? Pangalawa is to focus our commitment. Amen? There is blessing in loving the Lord. Nakita natin yan. Kung itutuloy nyo, mas marami pa doon ang mababasa natin. And focus our commitment to the Lord. In order for us to restore our passion, yung init ng pagsisilbi natin sa Panginoon, i-refocus natin yung ating connection or ating commitment sa Panginoon. Nakafocus naman tayo Pero, dahil sa dami ng kagustuhan natin mangyari, that is written in Ecclesiastes 7:29, if I'm not mistaken. Sabi niya doon na, sa dami ng gusto nating, God made us perfect. Mabuti at maganda at pagkakalikha ng bawat isa sa atin. But because of so many schemes, marami tayong gustong mangyari sa ating buhay, hindi natin namalayan na nagkasama-sama ang ating paglilingkod, nagkagulo-gulo ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Kaya yan, tuloy, doon tayo nawala. Kaya even yung focus natin ay nawala din po sa Panginoon. That's why what are we going to do in order for us to focus to the Lord once again? Yung commitment natin sa Panginoon ay nakafocus sa Panginoon. Hebrews 12:2. Let's open Hebrews 12:2. Sabi niya, let us fix our eyes on Jesus. Yes, ito ang isang bagay na kailangang tandaan natin kasi maraming nakaka-discourage sa paligid natin. Titingin ka sa kaliwa, may ada pa kautusan. Sumango ka, ada pa kautusan. To the left, ada pa kautusan. So, kung makaukusan aming makita mo tinaglikmot mo, talagang maukus ka. But, kung alam mo ang salita ng Panginoon, kaya naisulat ang salita ng Panginoon na ito. Kasi alam ni Jesus na there will be many times in our lives that we will be tempted to be discouraged. Kasi marami ang mga nakaka-discourage sa ating paligid. Amen? But then Jesus said, fix your eyes on Jesus. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Kaya tignan ninyo, kung nakafocus kayo sa isang bagay, di ba blurred dito, blurred dito. I'm focusing on the light in front of me. You try to focus on something na nandito. Di ba blurry dito sa side na ito? Blurred yung side mo kung nakafocus ka sa isang bagay. And it's the same in the spiritual. Kung nakafocus ka sa Panginoon, ura tumbling-tumbling, ti tao dito. Ura tumbling-tumbling, or ang building at ti tao dito ka. Diba? Ako lang kung nadating ka, hindi ka naman magaling managpasok ka Diba? Maraming mga,
o rectang tumbling na dito, and focus. Yun lang ang nakikita ko here. Blurred dito, blurred dito. Spiritually, ganun ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Kasi alam niya na we are prone to be discouraged. Ano? Kaya let us fix our eyes on Jesus. Another thing, Hebrews 3:1. Ano pa? Aside from our eyes being focused on Jesus, let us focus our thoughts on Jesus. Sabi niya, therefore, holy brothers who share in the heavenly calling, fix your thoughts. Kanina, eyes. Ngayon, thoughts. Ibig sabihin, yung isip mo ay isip sana ni Kristo. Fix your thoughts in Jesus, the apostle and the high priest, whom we confess. That's why the word of the Lord also says that let us set our minds on things above. Amen? Not on earthly things. Kaya kapag nakafocus yung thoughts natin sa ating Panginoon, ay paglilingkod sa Diyos ang laman ng ating isip. Amen? Because, there's a danger if hindi po ang Panginoon ang focus ng bawat isa. Kapag ang focus natin ay mga bagay dito sa mundo, sabi din ng salita ng Diyos, where your treasure is, there your heart will also be. Ano ang ibig sabihin? Kung ano ang tinitignan mong mahalaga, doon din ang puso mo. Kasi papasok doon mag-focus ang pagmamahal mo at interest mo Kaya kung ang material na bagay dito sa mundo ang naging focus ng ating isip, naging focus ng ating mata, ay pati puso natin ay nakafocus na din doon. Pero kung ifo-focus natin sa Panginoon, sa paglilingkod sa Diyos, sasama din ang ating puso. Amen? Kaya sabi niya, mag-ingat tayo, let us set our minds on things above. And we praise the Lord, coming together to come to worship and give our worship to the Lord. This is a thing of the Lord. Isang bagay na nagbibigay papuri sa ating Panginoon. Amen? And 2 Corinthians 4:18. This is our last verse. Sabi niya, because if we fix our eyes on the Lord and if we fix our thoughts on the Lord Jesus Christ, we are focusing on things that are eternal. Sabi niya, so we fix our eyes not on what is seen. What are seen things? What are the things that are seen? These are the material things. Nakikita mo ang bahay, nakikita mo ang mga sasakyan, nakikita mo ang mga bagay being accomplished before your eyes. Ano? Pero sabi niya, huwag kang doon mag-focus kasi yung mga nakikita mga bagay ay temporary lamang. Kaya isang eye-opener ko ngayon ang sunog sa California. Was it California? Tama. Na kung saan, imagine, ang ganda-ganda, ang lalaking mga bahay, ang dami-daming magagarang kotse na, latest models, pero naging ashes. Amen? God is speaking to the world through this fire. Na talagang walang nagawa ang tao. Kahit pa nagpa-helicopter sila ng tubig, hindi pa rin nila naagapan yung apoy. So we cannot really do anything anymore when God will pour out His wrath. Amen? Kaya huwag natin hintayin na mangyari po sa atin. When we focus on the things that are seen, yung nakikita ng mata, temporary lamang yan mga kapatid. Saan tayo magpo-focus? But for what is unseen is temporary, but for what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. What is unseen? The eternal life that we are hoping for. Amen? Our eternity in heaven. Hindi mo pa nakikita yung eternity pero alam mo, kung ano ang mangyayari in eternity sa kaharian ng ating Panginoon, alam mo yan. Pero hindi mo pa nakikita. Pero, sabi ng salita ng Panginoon, doon tayo mag-focus. Kasi kung mag-focus tayo sa mga bagay dito sa mundo, pwedeng mawala, pwedeng manakaw, pwedeng masulog, pwedeng masira. Amen? Yan po ang kayamanan ng bawat isa sa atin bilang mananampalataya. Kaya yan, ang persecution na isa natin, especially us from here from Hong Kong, ang persecution po natin sa Pilipinas, ang nagbayad ka dyan abroad, awan man lang nagtatakdan mo. Ang tagal mo sa Hong Kong, tapos i-compare ka sa ibang taga-Hong Kong, yung bagpay dyan ang nekwa, manunti balay na, yung bagpay dyan ang nekastoy, adun tinugan na. Kristyano ka tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na mag-focus
sa things that are unseen. Amen? Kahit mag-persecute ka, hayaan mo na, di ba? Basta alam mo, naglilingkod ka ng tapat sa Panginoon. But there is also a different thing, baka sabihin, uy, huwag ka sa tinapasama ka niya, pero naging gasta doon ka pala, kaya wala kang naipapadala sa Pilipinas. Kaya pulos na pati anak mo, katamo nga, nasuportahan, it's because, sige, sakman. Naging pala tayo. But ang sinasabi po natin dito mga kaibigan, we may not have something to boast about in this world, pero kung alam mong naglilingkod ka ng tapat sa Panginoon, then let God be God in your sa pangangailangan mo. Kaya masabi ng salita ng Diyos sa Matthew 6:33, di ba? If we prioritize, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, what are these things? The basic needs of man. Bahay, pagkain, clothing, ano pa? Lahat na ng mga basic need ng tao ay ibibigay ng Panginoon. Kaya hindi kawawa ang mag-Kristiyano. Hindi naman totally na talagang wala tayong naipunta o ano talaga. Meron. Kasi hindi naman papayagan ng Panginoon na pobre-pobre ka mo. Tapos umayag ka sa mga, I'm blessed. Tapos awan mo tulos, ultimo basic need na makita ng tao ako. God will not allow that His name will be put to shame. That's why God will bless you in His own way. Pero kasi ang alam ng tao, kahit na-bless ka na, mayroon silang nakikita. But yung measure kasi ng tao sa pagiging blessed, ay dapat 5 stories building. Ganun ang hinahanap nila. Pero if God has blessed you with 1 story, kung gano'n, or kahit maliit lang na na-enclose na bahay or something na binigay ng Panginoon, that is His blessing to us. Amen? As long as there is love, peace inside that house. Anong tinatol na balay mo, lalaban mo ng tiangin ng bumalay. Diba? Pero kung maliit lang, pero lang din naman ang takot ng mga tao sa Panginoon, that house will become a blessing. Amen? So yun po, ang mensahe natin sa hapong ito mga kapatid, let us restore our passion to serve the Lord. It's because without our full obedience to God, our being a Christian, yung pagiging Kristiyano natin ay walang saysay. And of course, ibahagi natin ang kabutihan ng Panginoon sa mga tao, to our families, to our employers, to our friends, maging magpagamit po tayo sa Panginoon para maibahagi po ang kanyang kaharian sa ibang tao. Amen? Dahil hahanapin din ng Panginoon, ihihiwalay niya ang mga Kristiyano sa kanyang kaliwa at sa kanyang kanan. Kung sino yung nagbahagi ng kabutihan ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Halika yung kunin ninyo ang inyong liman. Pero yung mga tao na hindi man lang nagpagamit sa Panginoon para i-share ang kabutihan ng Diyos, sabi niya, away from me, you evildoers. Ayan po mga kapatid, as we grow in the knowledge of God, let us also grow in our obedience to His commands. Amen? So, let's pray before I give back to the MC. Salamat po, O Diyos. We thank you, O God, for this moment, O God, that we have heard your words. Lord, this may be an echo of what we have heard before, O God. But Lord, alam namin, Panginoon, that every word that comes from you, Lord, is powerful, O God. Lord, allow your words to be implanted in the hearts of your people, that as we continue to obey and as we continue to serve you, Lord, let each one of us be fruitful in our service unto you, O God. Lord, use us, O Lord, to bring souls into your kingdom. Use our mouth, O God, to speak forth your words and speak forth your goodness and power and might to other people, Lord. Father, we thank you. Sikalang kaliang ng madayawan. Dato mi amin tibiyang ka. In Jesus' name. Amen. Amen.